Alam mo ba sa unang pagkikita natin, ay nadama ko agad na ako ay umiibig sa'yo. Oo, Peter. Alam ko yan. Kaya nagpapasalamat ako sa iniaalay mong pagmamahal. Sana maniwala ka, Christy. Ikaw ang una at huling babae na mamahalin ko. Mahal na mahal kita, Christy. Kahit ako, Peter. Mahal na mahal kita. Gusto kong yakapin mo ako ng mahigpit. Gusto kong madama ang init ng iyong pagmamahal. Christy, mahal ko. Oh, Peter. Christy. Peter. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit, may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng mga letter senders, mga kwentong hango, tunay na buhay, at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, ang mga kwento ng puso minsan ng nasaktan, nagmahal, muling umasa. Peter, anak, huwag ka munang gumala at may pupuntahan tayo. Kailangan na tulugan mo ako na maglinis ng puntod ng itay mo at sa puntod ng lolo at lola mo, ha? Opo, inay. Dito muna ako sa harap ng bahay natin para magpahangin. Ang init na naman ng panahon eh. Oo, sige. Tatapusin ko lang yung niluluto ko na pangmerenda natin doon sa sementeryo para di na tayo bibili doon. Dahil mahal ang mga bilihin na merienda. Sa bagay, tama po, inay. Kapag bumili pa tayo eh, kulang kong kainin ng isang order. Oo, sige na. Pumunta ka na doon sa harapan. O kaya, magbihis ka ng damit na pwede mong gamitin para maglinis doon sa puntod ng ating mahal sa buhay. Sige na po, inay. Lutuin na ninyo ang baon nating pangmerienda para makapunta na tayo agad sa sementeryo at di tayo mainitan na maglinis. Ay, yun nga ang iniisip ko eh. Mahirap maglinis kung mainit na sa paligid. Sigurado, napapawisan tayo ng todo. O sige, iwan mo na kita. Nako, malapit na naman ang araw ng mga patay. Pero di pa rin nagbabago ang buhay. Ay, kailan kaya ako makakatikim ng ginhawa sa buhay? Hindi rin kasi ako nakatapos dahil maaga na namatay ang itay ko. At wala ring hanap buhay ang inay, kundi magtinda-tinda ng pangmerienda. Saan kaya ako makakabili ng pangregalo ko sa nobyo ko? Ano kaya ang magandang regalo sa kanyang kaarawan? Lagi na lang t-shirts at pantalon. Teka. Nakita ko siya minsan na nagsuot ng polo. Yun na lang ang bibilihin ko. At yung paborito niyang kulay ang pipiliin ko. Buti na lang at maaga akong lumabas. Kaya kunti pa ang taong namimili. Di na ako makikipagsiksikan pa. Maglilibot na ako para makabili na ako ng polo para sa aking mahal. Kuya, nakabihis ka. Saan ka ba pupunta? Pwede ba akong sumama? Baka dadalo ka sa isang okasyon. Naku, Shasha. Hindi ka pwedeng sumama. Baka mainitan ka lang doon. At sa trabaho pupuntahan ko, walang okasyon. Ganun ba? Nakakainip naman dito sa bahay. Pwede ba akong mamasyal dun sa bahay ng kaibigan ko, kuya? Sige, pumunta ka. Basta tapusin muna yung mga gawain dito sa bahay, ha? Baka hindi ka pa naglaba. Wala na akong isusuot. Tapos na. Naglaba na ako kahapon. Ano bang trabaho sinasabi mo? Kuwan sa sementeryo. Maglilinis at magpipintura kami ng mga puntod. May kontrata ako at kasama ko si Peter. Ha? Kasama mo si Peter? Kuya, pwede ko bang malaman? May nobya na ba siya? O siyempre, kaibigan mo siya. Siguro naman, naikwento na sa'yo kung sino ang kanyang nobya. Wala pa siyang nobya dahil nahihiya siyang manligaw. Dahil wala siyang permanenteng hanap buhay. O sige, alis na ako. Kung pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, sarado mo yung pinto at mga bintana, ha? Para walang makapasok sa bahay. Oo, kuya. Ay, nasaan kaya pumunta, Christy Damon?
Sabi niya, sa mundo pupunta niya. Bibili ng regalo. Pero, magtatanghali na. Hindi pa siya umuwi. Hindi ko rin makontak sa cellphone niya. Nalobat na yata. Sana hindi na siya magpagabi dahil delikado sa tulad niyang dalaga. Dahil kung kumilos naman ang mga sindikato rito para magidnap ng mga kadalagan, may kaya ipatutubos siya. Diyos ko, huwag niyong pabayaan ang aking anak, si Christy. Ilayo niyo siya sa lumang kapamakan para makasama ko pa siya habang nandito pa ako sa mundo ito. Baka naman, pinuntahan ang matalik niyang kaibigan. Ay, hindi bale. Susundin ko na lang siya doon sa paradahan. Nako, di pa tayo tapos. Pero pagod na ako, anak. Mainit na dito sa sementeryo. Ay, ikaw munang bahala rito, ha? At pahinga muna ako sandali doon sa malaking akasya. Opo, inay. Iiwanan lang ninyo ako dito. Tatapusin ko ng paglilinis. Tapos pipinturahan ko ng puntod ni tatay. Ay, sige, anak. Dalian mo nang tapusin para hindi tayo abutin ng ulan. Sige, dito ka muna. At pupunta na lang ako doon sa silog ng malaking akasya, ha? Opo, inay. Ayun ang inay. Talagang napagod. Dahil inuna namin nalinisan ng puntod ni na lolo at lola. Ay, konti na lang ang damong bubunutin ko dito. Saka ko nalalagyan ng pintura ang mga puntod. Ha? Si pare dong, pinagabayan niya ako. Abay, umiinom na pala sila. Di bale, mamaya kong tatapusin to at makikijaming muna ako. Dahil matagal nang hindi pa ako nakatikim ng alak. Kailangan na pagbigyan ko muna sina pare dong at mga kaibigan namin. Buti naman na nagpunta ka dito, pare. Marami kaming kontrata Kaya samantalin muna natin ang maglinis at magpintura ng mga puntod para kumita naman tayo. Oo pare, wala nga akong kita ngayon dahil tapos na yung kontrata ni Engineer Rosales sa bahay. Kaya mo, pare, baka may pagkakitaan, isasama kita para tayo kumita naman. Para masaya. Tama pare, salamat naman kung hindi mo ako kalimutan kung may nahanap ng trabaho para makaipon naman ako para sa liligawan ko. Ha? Bakit ba, pare? May nakita na bang niligawan mo? Sino ba yun? Sabi mo naman sa akin, para makilala naman natin at makilatis. Wala pa pare, kailangan na paghandaan ko muna para pag may date kami ay hindi ako nakakahiya. Ako ang gagastos. Hindi na mo naman, pare, ha? Yung mahanap ko lang may trabaho, kaya yung mayaman, ay kaya sa buhay, para siya na lang yung bumastos. Lalo na kapag namamasyal kayo. Huwag na pare, kung alam niya na mahirap ang buhay ko, hindi ko siya papaibig. Baka isipin niya, gusto ko lang sumandal sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Basta piliin mo yung hindi ka mahirapan, pare. May trabaho na yun para makatulong kung magkakatulungan kayo. Araw-araw na lang. Aba, wala dito si Peter. Iniwan pa siyang naglilinis dito sa puntod ng itay niya. Pero di naman natapos. Baka napagod at nagpahiga. Ay, bahala na siya dito. Siguro ay babalik din dito. Ang mabuti pa ay uuwi na ako. Baka uulan at dumilinda ang ulam. Pero, bakit niya iniiwan ang trabaho niya dito? Niyaya kaya ng kaibigan niya para maglinis o kaya magpintura sa mga puntod. Hindi ba? Malalaman ko rin kung saan siya nagpunta. Ay, ang nabuhog yun. Hindi man lang ako hinintay. Ang mabuti pa, uuwi na ako para hindi ako maabutan ng ulan dahil di ako nagdala ng payong. Aling Maria, nandito na ba si Peter? Kasama na ba ninyo nang umuwi? Hindi siya. Iniwan ko doon sa puntod ng tatay niya para maglinis at magpintura. Pero pagbalik ko, wala na siya. Hinintay ko sandali pero wala pa rin. Baka naman isinama ni Kuya.
Dahil ang sabi sa akin, marami raw nagpapalinis ngayon. Ay, sana nga, para kumita rin siya. At may pabili siya ng damit. Pag araw ng patay, ay may bago siyang isusuot. Ha? Bakit po hindi siya nakakaipon pag may trabaho siya? Nakikipagbarkada po ba siya? Ay, hindi naman siya. Kundi siya ang sumusuporta sa aming pamumuhay. Alam mo naman, hindi na niya ako pinayagan na magtinda-tinda ng mga kakanin. Oo nga po, Aling Maria. Ang sarap pa naman ninyong magluto ng mga kakanin at ang dami niyong suki. Sayang ano, Aling Maria? Oo, tama ka siya. Kaya lang, hindi ko na rin kaya ang magluto. Naghihina na rin ang katawan ko. Teka, ano magsasabihin ko kay Peter? Para pag umuwi siya, sabihin ko sa kanya, ano yon, siya. Alam ko pare. Ginabi tuloy tayo ng pag-uwi. Saya ka ba? Pare? Oo, pare. Teka, saan na ba tayo? Kaya na ba tayo paikot-ikot? Di pa tayo nakakalabas dito sa sementeryo. Tama ka pare. Hindi ko ba alam kung saan tayo. Pero sige, maglakad lang tayo. Makakarating din tayo sa bahay. Ito, pare, magpahinga muna tayo. Parang di ko na kaya maglakad eh. Pagod na ako. Nagkuntog na ako, pare. Mabuti pa. Ihiga muna ako dito. Ha? Nako. Pare, huwag ka namang umiga dyan. Tenda mo yan eh. Sa kagabi na, nakakatakot sa baligid. Tumayo ka na dyan. Tumatayo na tuloy mga balahibo ko eh. Ano yun? Alulong ng aso, pare. Ibig sabihin yan, may multo. May nakapunta naglalakad patungo dito sa kinaroon namin ni Paring Peter. Paring Peter, bumaba ka dyan. May multo. Hindi totoo ito. Multo! Multo! Gabi na. Hindi pa rin umuwi si Peter. Imposible na hindi pa tapos yung nilinisan at pininturahan ng mga puntod. Naku, ang hirap yan. Pagka uminom na naman sila. Pagkatapos ng trabaho, sana naman ay umuwi na si Peter para may kasama ako dito sa bahay. Pagkalasing na naman at nakatulog kinandong na lasinggero rin yun. Sana nga, hindi sobra ang ininom nila para makauwi pa dito si Peter. Napagod akong tumakbo dahil sa nakita ko nga talagang nakakatakot. Kahit na laki ako nagilig ang buong katawan ko. Kuya, mabuti naman at nakauwi ka na. Kala ko, magiinuman na naman kayo ni Peter magdamagan. Hindi, dahil sa sementeryo kami uminom. Kaya nang lalasing na si Peter, umuwi na kami. Ha? Nakauwi na rin si Peter sa bahay nila. Mabuti naman kung ganon, para hindi mag-alala si Aling Maria. Di nga, dahil uuwi ka siya doon sa damuhan sa tabi ng mga kawayan eh. Hindi ko siya magkising eh. Ano? Iniwanan mo siya doon? Kuya, baka kung mapaano yon? Baka may masasamang tao at saktan siya. Paano kung hindi ko siya iwan? May nakita kong multo eh. Walang mukha. Kaya kumaripas na ako ng takbo. Ano? Kuya talaga, oo, nagpapatawa. Baka hindi multo yun, kundi tao. Lasing ka, kuya. Ang tingin mo sa kanya, multo, kaya ganyan. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Basta, nakakita ko ng white lady na may mahabang buhok. Tapos, hindi. Natakot ako kaya umuwi na ako sa bahay. Saan ba ako naroon? Bakit ang dilim dito? Asan si pare dong? Iniwaran na ako. Kung mabuti pa, hahanapin ko ang daan papunta sa bahay namin. Pare dong! Nasaan ka na? Huwag mo naman akong pagtaguan. Lagi ka naman ganyan eh. Akala mo siguro, takot ako no? Pare dong! Alam ko na ikaw yan. Lumabas ka na para makauwi na tayo. Pare dong, halika na! Sino bang hinahanap mo? Sino ka? Asan ka? Lumabas ka dyan! Tatakbo na ako! Hoy! Huwag kang tumakbo!
Sandali lang! Tao pala. Akala ko isang bulto. Babalikan ko siya. Kung ang gandang babae. Miss, pasensya ka na. Sobrang natakot ako sa'yo. Ako pala si Peter. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako naman si Christy. Ang ganda pala ng pangalan mo. Ang ganda ng babaeng ito. Siya ang pangarap kong mamahalin. Kailangan na maging kaibigan ko siya. At saka ko siya nililigawan. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano ba naman si Peter? Gabi na. Hindi pa niya maisipan na umuwi. Alam niya na wala akong kasama. Imposible naman na may ginagaw pa sila doon sa sementeryo. Alam ko na. Ang gagawin nila doon ay uminom. Sana'y umuwi na si Peter para hindi ako mag-alala. Dahil kinakabahan ako. Baka kung nga paano na ang anak ko na tanging sumusuporta sa akin. Diyos ko, huwag po ninyong pabayaan ang aking anak. Siya lang ang mag-aalaga sa aking pagtanda. Kaya ilayo po niyo siya sa anumang kapahamakan. Sana po, Diyos ko. Ano kaya nangyari kay Pari Peter? Asa na kaya siya? Dog, saan mo ba siya iniwan? Isipin mong mabuti para mahanap natin ang anak ko. Dito lang Aling Maria. Umiga siya sa lugar na ito. Sa tabi ng puno ng mga kawayan. Pero nakaramdaman ko ng takot kagabi. Dahil may multa akong naramdaman kagabi. Kaya iniwan ko na siya. Nagtatak mo lang ako. Diyos ko, nasaan na si Peter? Yung nililinisan niyang punto ng tatay niya ay hindi natapos nang balikan ko siya. Paano na kaya ito? Saan natin hahanapin? Ang mabuti pa Aling Maria. Umuwi na tayo. Wala siya rito Ngunit baka umuwi na. Dahil mag-uumaga na. Baka andun na sa bahay ninyo. Hihintay na kayo. Ay, sana nga, umuwi na siya. O sige, halika na doon. Kailangan kong malaman kung nakauwi na ng bahay si Peter. Oo, Aling Maria. Dahil wala siya doon sa lugar Kung saan ko siya iniwan. Siguro, nakising na siya at umuwi na. Oo, Dong. Para hindi na ako magka-problema sa kanya. Alam mo naman na siya lang ang kasama ko sa bahay. Sana, ligtas siyang nakauwi. Yan. Tapos ko na rin naluto itong sinigang na kanin ng baka. Kaya maglalagay ako sa maliit na kaserola para dalhin ko sa bahay ni na Aling Maria at matikman ni Peter ang luto ko. Sigurado, magugustuhan niya to. At sana, mapansin naman ang ganda ko. Pambihirang Peter na yun. Hindi man lang nahahalata na may pagtila ko sa kanya. Nakakainis. Christy, anak. Saan ka ba nanggaling? Tinawagan kita, yung pala, hindi mo dala yung cellphone mo. Kuwan papa. Pumunta ako doon sa isang kaibigan ko. Pero may pinuntahan, kaya hinintay ko pa. Ay, ganun ba? Akala ko kung saan ka na nagpunta. Ano, nahintay mo ba yung kaibigan mo? Saan naman kayo namasyal? Dumating nga po siya. Kaya lang, di na kami namasyal. Dahil napagod sa biyahe, kaya nagkwentuhan na lang kami. At di ko na namalayan ng oras. Hindi ba importante nakauwi ka na? Makagutom ka na, kumain ka na muna, saka ka magpahinga. Teka, parang malungkot kayo May problema ka ba? Wala po papa. Iniisip ko lang yung nobyo ko. Hanggang ngayon, di pa siya tumatawag sa akin Baka busy siya sa negosyo. Di ba sabi mo siya yung namamahala na sa kanilang negosyo? Opo papa. Pero dati-rati, lagi siyang tumatawag o kaya ay nagtitext sa akin. Kaya ako nagtatako. Anong problema niyan? Hindi ikaw nang tumawag sa kanya. Para malaman mo kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi ko na po siya makontak papa Kaya nag-aalala na ako. Hindi ko alam kung paano ko siya makakausap. Para malaman ko kung nasa maayos siyang kalagayan. Aba, wala naman si Peter dito sa bahay.
Hindi pa siya nakakauwi. Ano bang nangyari sa anak ko? Saan siya pumunta? Sana umuwi muna. At magpaalam sa akin kung may pinuntahan sila. Kung may kontrata siya na magpapalinis o magpapapintura. Para alam ko na walang masamang nangyari sa kanya. Kailangan na sabihin ko kay Doc na hindi pa umuwi si Peter. Para matulungan niya ako sa paghanap ko sa anak ko. Magandang araw po, Aling Maria. Ganun din sa iyo, Shasha. Halika, pumasok ka muna sa loob. Salamat po. Si Peter po, nandito ba siya? Ay, wala pa nga, Shasha. Mula kahapon hanggang ngayon, ay hinihintay ko pa. Hindi pa umuwi eh. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ganun po ba? Ito po ang ulam. Kunin niyo muna at uuwi ako sa amin para sabihin kay Kuya na wala pa dito si Peter. Sige, Shasha. At salamat dito sa dalawang ulam, ha. Dahil hindi ko na maharap ang magluto. Dahil nag-aalala ako sa aking anak. Akala ko po nakauwi na dahil ang kuya ko nandun na sa bahay namin. Hindi rin sinabi sa akin na hindi pa nakakauwi si Peter hanggang ngayon. Sige, sabihin mo sa kuya mo. Natulungan niya ako na maghanap kay Peter. Sige po, Aling Maria. Uwi na po ako para sabihin kay Kuya na hindi pa nakakauwi si Peter. Baka kung napaano na siya, kailangan na mahanap si Peter. Aling Maria. Mabuti at dito ka na, Sasha. Dahil pupunta sana ako sa sementeryo para tapusin na namin ni Peter yung kontrata namin. Kuya, alam mo ba? Hindi pa nakakauwi doon sa kanila si Peter. Kaya yun, nag-aalala si Aling Maria tuloy. Ano? Pinuntahan na namin ni Aling Maria kung saan ko siya iniwan. Wala siya dun eh. Bakit ngayon? Sasabihin mo wala pa siya. Oo, Kuya. Asan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa nakakauwi sa kanila? Naku. Saan naman kayo nagpuntang taong yun? Ano ko na nangyari? Ang mabuti pa, tulungan natin si Aling Maria na hanapin si Peter. Sana hindi siya napahamak. Ako, nakakalata na ako Nag-aalala ka rin kay Peter. Iba nang ibig sabihin yun Kuya talaga Kung ano-anong sinasabi. Siyempre, nawawala si Peter. Bakit? Baliwala ba sa'yo? Kaibigan mo yun di ba? Naman, kaya lang, saan natin siya hanapin? Saan ba siya nakarating wala na siya dun sa pinag-iwanan ko sa kanya Ano? Diyos ko! Ano nang nangyari sa kanya? Baka may masamang nangyari na sa kanya, Kuya. Sige na, makiusap. Hanapin natin si Peter. Oy, booking na kita. Masyado kang nag-aalala sa kanya. O baka naman, may pagtingin ka kay Peter, ha? Nasaan ba ako? Ang dilim ng paligid. Mahal! Tulungan mo ako! Bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? May iba ka na ba? Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi! Ay, Kriste! Kriste! Gumising ka na! Kriste! Ano bang nangyayari sa'yo, iha? Bakit ka sumisigaw? Ano bang problema, ha? Papa! Ang nobyo ko! Napanaginipan ko siya. Parang nagpapaalam na hindi na raw siya magpapakita sa akin. Ano? Iha, huwag kang maniwala sa panaginip. Kabaliktaran niya, ang ibig sabihin. Hindi totoong panaginip na yan. Kaya ipalatag mo yung kalooban mo. Huwag kang mag-alala. Malalaman tuloy kung bakit hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Kung bakit kasi di pa ako nakapunta sa bahay nila Natakot ako nang isinasama niya ako dun sa bahay nila. Hayaan mo, iha. Alam ko na tatawag din sa'yo yun. Kaya huwag ka nang maproblema sa kanya. Tingnan mo, hindi ka na nakakakain. Kaya pakiusap pa na.
huwag kang masyadong nag-aalala sa nobyo mo. Sino bang pupuntahan ng kuya mo? Kailangan na magmadali tayo ng paghanap kay Peter. Opo, Aling Maria. Kaya pinuntahan nga yung mga kabarkada nila para tumulong na maghanap kay Peter. Sana naman ay tulungan nila si Peter. Dahil kinakabahan na ako. Baka may masamang nangyari sa kanya. Aling Maria, pwede ba? Huwag kayo mag-isip ng ganyan. Manalangin tayo na makita natin si Peter sa araw na to. At sana, walang masamang nangyari sa kanya. Oo, Shasha. Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na napahamak si Peter sa masasamang tao. Dahil hindi ko kayang tanggapin kung ano man ang nangyari sa kanya. Sige po, Aling Maria. Hintay na lang natin si Kuya Dong dahil dadaanan nila tayo dito. Oo, Shasha. Sana ay dumating na sila agad para makita natin si Peter. At di na ako magka-problema pa sa aking anak. Aling Maria, natatanaw ko na yung jeep na sinakyan natin. Malapit na sila dito sa kinaroroonan natin. Masyado lang nag-aalala ang aking anak sa kanyang nobyo. Kung may masamang nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang lalaking yon. Nag-iisa lang na anak namin, nag-iiste. Kaya, mahal na mahal ko siya. At ayokong magkasakit siya dahil lang sa lalaking yon na manloloko. Bakit niya ginaganito ang aking anak? Pinapaasa lang niya. Hindi man lang tumawag para malaman kung ayaw na niya sa aking anak. Hindi! Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi! Sumisigaw. Ano kayang nangyari sa kanya? Pupuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto. Christy, bakit? Ano ba yung problema mo? Bakit ka sumisigaw kanina? Papa, wala na sila doon. Wala na siya, Papa. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nangyari sa kanya? Ikaw po, Papa eh. Na-aksidente po sila doon. Namatay na po siya. Itinawag ng pinsan niya sa akin. Kaya pala, may masamang nangyari sa kanya. Kaya, hindi ko na niya tinatawagan. Okay, kailan daw yung libing? Pupunta ka ba sa bahay nila? Kailangan po, Papa. Dahil sinabi ng pinsan niya kung saan siya binuro. Kailangan ko siya makita sa huling sandali, Papa. Kailangan! Anak tayo. Sige, magsigalat kayo para maalaman si Ay, Peter. Diyos ko. Tama. Bakit hindi Doon, pa doon, nagpakita doon. si Peter? Ano Sige, nang alam nangyari kayo. sa kanya? Peter! Peter, anak, asan ka na? Oo. Aling Maria, huwag kayong magalala. Marami ng kasama natin na naghahanap sa kanya. Kahit si Sasha, sumama na rin siya para maghanap kay Peter. Ay, salamat noong. At matyaga ka rin na naghanap kay Peter. Ikaw ang inaasahan ko na makatutulong sa anak ko para makita siya. Siyempre naman, Aling Maria. Matalik kong kaibigan si Peter eh. Ayaw ko rin may masamang mangyari sa kanya. Dahil iniwan ko siya. Kasi natakot ako sa bulto. Marami na yung barkada namin na naghanap kay Peter. Baka nandiyan lang siya. Sana nga, no. Dahil hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung anong nangyari sa aking anak. Kuya Dong! Tulong! Tulong! May nangyari kay Sasha! Diyos ko, anong nangyari kay Peter? Bakit wala siyang malay? Bakit Dong? Ano bang nangyari? Si Peter, ang anak ko! Patay na ba siya? Peter, anak Peter, ko! anong nangyari? Peter! Aling Maria, Tingnan mo! buhay pa mo si Peter. Kailangan kong dalhin sa ospital kaagad para magawa sa ko at malaman kung anong kanyang kalagayan. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nasaktan si Christy sa nangyari sa kanyang nobyo. Kaya malungkot. Laging umiiyak. Pero hindi pwede na lagi na lang ganyan. At inaalala niya yung taong patay na.
kailangan na unti-unti makalimutan niya ang lalaking yon. Kailangan na maglibang siya. Tatawagan ko ang kanyang kaibigan para tulungan ang anak ko na mag-iba o maglibang-libang at hindi siya mag-isip ng masama. Titingnan ko muna siya sa kanyang kwarto. Aling Maria, ano po bang sinabi ng doktor? Kumusta na ang kalagayan ni Peter? Wala pa yung doktor na kausap ko. Kaya mamaya pa natin malalaman ang resulta ng ginawang eksamen sa katawan ni Peter. Ganun po ba, Aling Maria? Hindi bale, ang importante, ligtas sa kapahamakan si Peter. Sana nga, walang masamang nangyari. Dahil doon sa may sementeryo siya nakatulog. Pero nag-aalala na ako. Dahil yung nurse na tinanong ko, ay hindi niya masagot ang tanong ko. Kundi umiiling lang siya. Ha? Ano ba yung talagang nangyari kay Peter? Bakit hindi pa siya nagigising hanggang ngayon? Hindi ko rin alam siya. Kaya may pupuntahan ako. At ikaw muna ang bahala kay Peter. Babantayan mo muna siya dito sa ospital. At puntahan ko yung albularyo na sinasabi nila. Sumukit ko na ikonsulta ang nangyari kay Peter. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nagkakabalay? Sige po, Aling Maria. Baka sakali na masabi ng albularyo kung ano ang nangyari sa anak ninyo. At gumaling ka agad. Sige na po. Ako na ang bahalang magbantay kay Peter. Salamat siya. Sige, alis na ako para makausap ko ang albularyo. Ano kaya ang karamdaman ni Christy? Bakit nawalan siya ng malay? Hindi malay. Malalaman ko rin mamaya kung sasabihin ng doktor ang resulta ng pagpapacheck up niya. Sana naman walang marumahang kalagayan ng aking anak. Ayoko siyang mawala sa piling ko. Dahil siya lang ang aking anak. At mahal na mahal ko siya. Sana gumaling siya kaagad para hindi siya magtagal dito sa ospital. Sasya, umuwi ka muna doon sa bahay para makapapahinga ka. Nabuhay ka kagabi sa pagbabantay kay Peter. Oo, kuya. Kaya lang, hihintayin ko muna si Aling Maria na dumating para makapagpaalam ako sa kanya. Ha? Saan ba siya punta? Bumibili ba ng gamot? Ano bang sakit ni Peter? Hindi pa namin alam Mamaya pa malalaman ang resulta ng laboratory na ginawa sa kanya. Ganun ba? Baka matagalan pa bumalik si Aling Maria. Umuwi ka muna. Ako na munang magsasabi o bahalang magbantay dito. Umuwi ka muna doon sa atin. Sige kuya, ikaw muna ang bahala dito. Pero sabihin mo kay Aling Maria na ikaw ang nagpauwi sa akin sa bahay Oo, huwag ka na mag-alala. Alam naman ni Aling Maria na sinamahan mo na magbantay kay Peter At pauwiin ko rin siya para magpahinga din. Sige na, umuwi ka na. Salamat at nagpakita kang muli sa panaginip ko, Christy. Sabi ka ko lagi na makapiling ka. Ako rin, Peter. Dahil nalulungkot ako sa nangyari sa unang kong pag-ibig. Hindi ko nadama ang kanyang pagmamahal dahil kaiksi ng buhay niya. Ano? Alam mo ba sa unang pagkikita natin, ay nadama ko agad na ako yung umiibig sa'yo. Oo, Peter. Alam ko yan. Kaya nagpapasalamat ako sa iniaalay mong pagmamahal. Sana maniwala ka, Christy. Ikaw ang una at huling babae na mamahalin ko. Mahal na mahal kita, Christy. Kahit ako, Peter. Mahal na mahal kita. Gusto kong yakapin mo ako ng mahigpit. Gusto kong madama ang init ng iyong pagmamahal. Christy, mahal ko. Peter. Christy. Peter. Aling Maria, kumusta na si Peter? Nagising na ba siya? Hindi pa siya. Kaya nag-aalala na ako kay Peter. Pero ang sabi ng doktor, wala naman silang nakita na sakit niya. Pero paano nangyari na wala pa siyang malay hanggang ngayon? Yun ang hindi nila maintindihan. Pero huwag daw akong mag-alala dahil magigising din si Peter. Sana sa lalong madaling panahon na Aling Maria, magising na siya para malaman natin kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. Oo, siya, tama ka.
Gusto ko rin na magkamalay na si Peter. Kung wala siyang sakit, ay maiuwi ko na sa bahay para doon na magpalakas. Opo, Aling Maria. Dahil ilang araw na rin na hindi siya kumain eh. Buti na lang kanyo at nandito siya sa ospital. Alam ng doktor ang gagawin. Kahit hindi siya kumain, hindi manghihina. Ay, salamat siya ha. Dahil hindi ka nagsasawa na magbantay kay Peter dito sa ospital. Mahirap kung wala akong kasama. Baka kung may pambibili na gamot, ay hindi ko na kaya bumili. Opo, Aling Maria. Alam niyo po, mahalaga sa akin si Peter. Kaya gagawin ko ang lahat ng tulong para gumaling siya. Handa ko po siyang alagaan, Aling Maria. Siya. Ano ka ba naman, Shasha? Hindi ka pa ba uuwi sa bahay? Ako nang naglalaba at nagluluto ng pagkain ko. Kuya, intindihin mo naman ako. Pag nagising at naiuwi na sa bahay nila si Peter, saka ako uwi dun sa bahay natin. Pwede ba? Alam ko lang gusto mong palamasin eh. Nagpapalakas ka kay Aling Maria para ikaw ang isang kuminda. Ligawan ni Peter. Kuya, talaga oo kung ano-ano ang iniisip. Hindi ko naman gagawin yung manunuyo ako kay Aling Maria. Dahil hindi naman niya pwedeng diktahan ang desisyon ni Peter kung sino ang liligawan. Buti tanong mo. Kaya huwag ka nang mag-asaya ng panahon dito at magpagod. Para pagsilbihan ng lalaking di ka naman gusto. Kuya, masaya ako sa ginagawa ko para sa kanya. Kung wala akong asahan, di ko ipagpipilitan ang sarili ko. Basta, makatulong ako kay Peter. Gumagana ang aking pakiramdam. Ikaw parang gusto mong magpasikat kay Peter eh. Siyempre, sasabihin ni Aling Maria na ikaw ang nagtiyaga na nagbantay dito sa ospital para sa kanya. Tama na, kuya. Hayaan mo naman ako. Kahit sa ganitong paraan, maipadama ko kay Peter na hindi ko siya pababayaan sa kanyang kalagayan. Ay, sige na nga. Ikaw nang bahala. Kung yan ang gusto mo. Pero huwag kang umasa na mamahalin ka niya para hindi ka masaktan. Oh, ano siya? Pinapauwi ka na ba ng Kuya Dong mo? Baka nakakaistubo na kami ni Peter. Hindi po, Aling Maria. Sa katunayan po, kinumusta lang si Peter kung nagising na. At sinabi ko na hindi pa. Kaya mamaya, siya ang papalit sa akin para magbantay din kasama yung isang kabarkada nila. Akala ko ay nagagalit na sa pagbabantay mo kay Peter. At nakakahiya sa kuya mo dahil hindi mo na siya napagsisilbihan. Alam niyo, Aling Maria, mabait si Kuya. At alam ko na ang ginagawa ko ay para rin sa kaibigan niya. At di mangyayari kay Peter ang ganito kung hindi niya iniwanan doon sa pinuntahan nila, hindi ba? Ay, hindi ko naman sinisisi ang kuya mo. Dahil sa takot doon sa nakita niya raw na multo, kaya napatak mo siya. Akala niya ay magigising si Peter at makakauwi rin, pero hindi niya nagawa. Opo, Aling Maria, sabi ni Kuya, sobra po ang kalasingan. Kaya na magising, hindi niya makita ang daan. Kaya nakita doon sa ibang lugar na malayo sa daanan ng tao. Pero hindi natin alam kung ano ang nangyari. Bakit nawalan siya ng malay at di pa nagising hanggang ngayon? Aling Maria, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Magkakamalay din si Peter. Ang importante po, ligtas siya. Kaya hintayin na lang natin siyang magising. Hindi ko alam na may sakit pala sa puso si Christy. Hindi na sinabi sa akin at lumala lang niya. Palagi niyang iniisip ang nangyari sa nobyo niya nang maaksidente. O anak, pasensya ka na kung hindi kita nadamayan sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Wala akong nagawa at hindi ka na nakaligtas sa pangalawang atake mo dahil sa sakit sa puso. At malapit na naman ang araw ng mga patay. Kailangan nalinisan ko pa lang. At sana tahimik at masaya na ang kinaroroonan mo ngayon. Sasha, umuwi ka na.
Kamusta naman si Peter? Nagkamali na ba? Hindi pa nga eh, kuya. Kaya babalik pa ako doon sa ospital pagkatapos kong maligo. Teka, baka hindi ka pa kumain. Pumunta ka doon sa kusina. May kanin at ulam doon. Ikaw nang babalik sa ospital. Ha? Bakit naman, kuya? Gusto ko pang bantayan si Peter hanggang bumalik ang kanyang malay. Ang ibig kong sabihin, magpangis ka muna. Dahil puyat ka na. Bago ka maligo. Naiintindi mo? Ako muna ang bahala na magbantay kay Peter. Ha? Totoo? Ikaw muna ang papalit na magbabantay doon? Sige kuya, para naman makauwi si Aling Maria. Alam mo, puyat din yon. Sige na, pumunta ka lang ng kwarto mo at matulog ka. Para mamaya makabalik ka doon sa ospital. Salamat kuya ha, dahil hindi mo ako pinagbabawalan na bantayan si Peter. At sana magising na siya. Peter, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? May duda ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa'yo? Oo, Peter. Baka iwanan mo ako. Ngayon ko lang nadama ang tunay na pagmamahal. Kaya pakiusap, huwag mo akong iiwan. Hindi, Christy. Sa una pa lang kitang makita, ay umibig na ako sa'yo. Kaya para sa akin, ikaw ang una at huli kong mamahalin. Ganon din ako, Peter. Sa'yo ko nadama ang tunay na pagmamahal. Kaya yakapin mo ako ng mahigpit. Peter. Hindi. Peter, parang may humihila sa akin. Peter, tulungan mo ako! Christy! Saan ka? Di kita makita! Christy! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Aling Maria, anong sinabi ng doktor na sakit ni Peter? Wala daw makita. Yan ang sabi ng doktor. Natutulog lang. Kaya magigising pa. Pero kung tulog lang, bakit ang tagal niya magising? Yun nga ang hindi alam ng doktor. Pero nag-aalala na ako. Dahil sa pinuntahan kong albularyo, sana ay hindi magkatotoo yun. Ha? Bakit, Aling Maria? Anong sinabi sa inyo ng albularyo? Kwentong, maaari raw na may kumuha ng kanyang kaluluwa. Ano? Oo, Dong. Yan ang problema ko ngayon. Kung totoo na kinuha ang kaluluwa ni Peter, ano ang mangyayari? Mamamatay din si Peter. Ang anak ko. Aling Maria, si Peter. Nagising na si Peter. Oo nga, Dong. Salamat sa Diyos. At teka, tatawagin ko ang doktor para masuri niya si Peter. Sandali lang. Doktor! Doktor! Wala nang problema siya. Nagising na rin si Peter. At ang sabi ng doktor ay pwede na siyang lumabas. Ha? Totoo po ba? Mabuti naman kung ganun, Aling Maria, para makapagpahinga rin kayo. Alam ko na hindi tuloy-tuloy ang inyong tulog dahil nag-aalala kayo sa kalagayan ni Peter. Tama ka, siya. Mag-akala ko, mawawala na sa akin si Peter. Na siya lang ang inaasahan ko sa aming pamumuhay. Opo, Aling Maria. Siyempre, nanalangin po kayo sa Diyos na pagalingin si Peter. Kaya, nakamit ninyo ang inyong hiling. Oo, siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At binigyan pa ng pagkakataon si Peter na mabuhay. Siyempre naman po. Mabait si Peter Hindi pa niya oras para kunin ang hiram na buhay. Siya nga pala, si Kuya Dong. Umuwi na ba siya? Hindi siya. Inaayos ang dapat bayaran dito sa ospital. Tapos, mag-aarkila ng tricycle na sasakyan ni Peter. Sige na, anak. Kumain ka na. Dahil 3 araw na hindi ka kumain. Kasi natulog ka Inay, gusto kong makita si Christy. Hahanapin ko siya. Anak, hindi totoo yan. Nanaginip ka lang. Kaya kalimutan mo na ang sinasabi mong Christy. Hindi, Inay. Basta hahanapin ko si Christy. Christy! Saan ka naroon? Christy! Halika dito! Diyos ko, Christy! itong nangyayari kay Peter. Nasisiraan ba ng bait ang anak ko? Huwag po. Tulungan niyo kami. Hindi ko gusto na maging baliw si Peter. Nay,
Gusto kong hanapin si Christy. Huwag anak, hindi mo makaya ang katawan mo. Naghihina ka pa. Hanapin ko si Christy. Peter! Oh, Diyos ko, natumbangan ako. Peter! Aling Maria, dinalhan ko po ng prutas si Peter para madali po siyang lumakas. Oo, Jasya. Unti-unti na rin bumabalik ang gana niya sa pagkain. Pero hindi ko maintindihan. Bakit yung napanaginipan niya ay iniisip na totoo siya? Ha? Anong ibig niyong sabihin, Aling Maria? Anong panaginip yun? May nakilala raw siyang babae at Christy ang pag-aanak. Yun ang lagi niyang sinasabi na hahanapin daw niya. Ano? Palpak pa yata ang ginawa kong sakripisyo para bantayan sa ospital si Peter. May ibang nakilala siya doon sa sementeryo, ganun ba? Oh, bakit natahimik ka dyan, Shasha? May problema ba? Wala po, Aling Maria. May naalala lang po ako. Pero, ano sa palagay ninyo? Anong palagay niyo sa nangyari kay Peter? Ewan ko ba, Shasha? Hindi ko maintindihan ang kanyang ikinikilos. Hindi ko alam, Shasha. Oh, Christy. Salamat at nakita uli kita. Namiss ko na pagkasama kita. Kahit ako, Peter. Pero wala't na tayong magagawa. Kundi, hanggang dito na lang tayo. Ha? Bakit may nagbabawal ba sa'yo para magkita tayo? Malalaman mo rin balang araw. Sana ay huwag mo akong kalimutan. Ano? Bakit ganyan kang magsalita? May hindi ka ba nagustuhan sa ating pagkikita? Hindi ko masasabi, Peter. Basta tandaan lang, naging masaya ako dahil sa pag-ibig na anialay mo sa akin. Sana huwag mo akong iwan, Christy. Hindi ko kaya. Dahil ngayon lang ako umibig. Ipangako mo, Christy, walang iwanan. Basta huwag mong ibigay ang lahat ng pagmamahal mo sa akin. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Sana maging matatag ka. Ano man ang dumating na pagsubok sa'yo. Christy, huwag. Huwag ka munang umalis. Huwag muna. Christy! Alam mo ba, Kuya? May ibang ikinikilos daw si Peter. At yun ay hindi maintindihan ni Aling Maria. Anong hindi mong sabihin? Hindi na matino kanyang pag-isip? Parang ganun. Dahil lagi niyang sinasabi na hanapin daw yung nagngangalang Christy. Ano? Sino bang Christy yung sinasabi ni Peter? Wala naman akong alam na kakilala niya yung babae na gano'n ang pangalan ah. Sa panaginip daw niya. Yun ang sabi ni Aling Maria. Lagi raw nakakausap ni Peter sa panaginip niya. Ay naku, iba nang ibig sabihin yan. Talagang nasisiraan ng bait si Peter. Kaya kalimutan mo na yung kagagaan mo yan sa kanya ha. Ano? Hindi pa naman sigurado, Kuya, dahil hindi ko pa rin nakakausap si Peter hanggang ngayon. Tulog pa nang pumunta ako dun sa bahay nila eh. Ano naman ang binigay mo kay Aling Maria? Nagluto ka para matikman ni Peter ang niluto mo. Hindi, kundi mga prutas na sinungkit ko dyan sa likod bahay. Kasi kailangan na lumakas ang katawan ni Peter para makapagtrabaho na siya. Oh, Peter, may pupuntahan ka ba? Oh, kabihis ka eh. Saan parang pupuntahan mo? Opo, inay. Tatapusin ko po ang paglinis at pagpipintura sa puntod ni Itay. Ay, bakit anak? Kaya mo na bang magtrabaho ka? Baka kung mapaano ka pa doon. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi na mauulit ang nangyari sa akin. Dahil hindi na ako makikipag-inuman doon sa sementeryo. Ay, mabuti naman kung ganyan ang nasa isipan mo. Dahil pati ako ay nagka-problema sa iyo. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Ang inay, oo. Sana huwag ninyong isipin yan. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya hindi na mauulit ang nangyari sa akin. Teka. Magbaon ka ng makakain mo doon. Para pag gutumin ka sa paglilinis, ay meron kang makakain at saka tubig. Sandali. At ihahanda ko ang dadalhin mo. Ang inay talaga, oo. Alagang-alaga niya ako. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. At aalagaan din sa inyong pagtanda. Oo. Totoo ba ang sinabi mong yan? Na huwag ka nang iinom doon sa sementeryo para di ka malasing.
at likunin ng mga kaluluwang gala ang iyong kaluluwa. Sana di na ako nagising para lagi kaming magkasama ni Christy. Namimiss ko na siya. Kung alam ko lang kung saan ang bahay niya, saan nadalaw ko na. Paano na kami? Sa panaginip lang ba magkakaroon ng katuparan ng aming pagmamahalan? Ano kaya ang hiwagang ito? Hanggang kailan ang ganitong kalagayan ng aming relasyon ni Christy? Ha? Ano ba yan? Parang larawan yun ah. Kukunin ko at titignan ko, baka nawawalang ID. Aling Maria, si Peter po, nandito siya. Kasi may sasabihin sana ako sa kanya eh. Ay, naku siya. Pumunta sa sementeryo at tatapusin yung nililinisan na puntod ng tatay niya. Ano? Naku po, delikado Aling Maria. Baka matsamba na naman niya yung masamang espiritu at maulit ang nangyari sa kanya. Hindi naman siguro. Dahil hindi naman siya iinom doon. At di rin siya magagabihan. Pero huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na huwag na siyang iinom. At nangako na hindi na mauulit ang nangyari sa Ay, kanya. sana po Aling Maria. Para hindi na kayo magka-problema kay Peter. Pwede ko bang sundan siya para may kasama at makausap doon? Sige siya. Kung hindi makaisturbo sa iyo ang anak ko. Dahil pati ikaw ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Po Aling Maria, sinong hindi kakabahan doon sa nangyari sa kanya? 3 araw na tulog at 3 araw ding hindi kumain. Buti na lang kanyot. Nandoon sa ospital. Kaya alam ng doktor kung anong gagawin pag hindi kumain ng pasyente. Teka. Alam mo ba kung saan mo hahanapin doon si Peter? Sana makita mo para mabantayan mo rin. At di na gagawin yung paglalasing niya. At yayain mo nang umuwi paghapon na, ha? Malapit pa nang matapos ang pagpipintura dito sa puntod ni Itay. Kaya may oras pa ako para mapunta ng bahay ni na Christy. Peter! Nandito ka pala. Alam mo, pumunta ako doon sa bahay ninyo para magpasama sana sa'yo. Para malinisan at mapinturahan din ang puntod ni Inay. Ganun ba? Tamang-tama. Malapit na akong matapos dito sa puntod ni Itay. At pwede ko nang isunod ang puntod ng inay mo. Mabuti naman. Kasi hindi maharap ni Kuya dahil niyaya siya ng isa niyang kabarkada para pumunta dun sa bayan nila at magpapintura rin ang puntod ng mahal nila sa buhay. Buti naman at nasundan mo ko rito. At di pa ako nakakauwi sa amin. At ano naman ang sabi ni inay sa'yo? Natuwa dahil ang gusto niya sana ay sundan ka niya rito. Pero nang dumating ako at sinabi kong magpapapintura ako, pinuntahan kita dito. Baka yayain ka ng kabarkada mo na naman. Inay talaga May takot na baka iinom na naman ako. Pero hindi na mauulit ang nagawa kong yun. Pero di pala naniwala sa akin ang inay. Kaya pinasunod ka niya rito. Buti na lang at may ipapagawa ka sa akin. Oo, Peter. Mas mabuti, di ba? Para may kausap ka habang may ginagawa ka. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Hindi siya. Salamat nga sa'yo dahil nagpantay ka sa akin doon sa ospital. Pare, huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Ang ibig mo bang sabihin umibig ka sa babaeng sa panaginip lang? Nasisiraan ka na yata ng bait, pare. Huwag mong sabihin yan, pare. Hindi ako baliw. Bahala ka kung ayaw kong maniwala sa sinabi ko. Pare, magkaibigan tayo. Lahat yung sinabi mo sa akin, aliniwan ko. Ito na. Yung mahirap paniwalaan yung... Nako, pare. Hindi ko alam. Iwan mo na akong mag-isa rito, pare. Pakiusap. Alam mo ba? Marami nang nakakahanda sa mga kinikita. Tama na! Sige, ayos na ako. Pero tandaan mo, kung totoong nababaliw ka na, kaibigan pa rin kita. Talagang hindi ka titigil, ha? Ha? Pare! Pare Dong! Napatay ko yata. Pare! Pare Dong! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin.
Diyos ko, ano bang ginawa mo sa kaibigan mo, Peter? Pagkatapatay mo. Inay, kailangan na maisugod agad sa ospital si Dong. Ayokong may masamang mangyari sa kanya. Dali niyo, Inay. Tumawag kayo ng tricycle. Oo. Sige, sandali lang. Oo na. Ah, pare Dong. Pare, patawarin mo ako. Okay lang. Masaktan tuloy kita, pero hindi ko sinasadya. Naiintindihan kita. Ang mabuti pa pare, isugod ka namin sa ospital. Baka kung ano na yung masakit sa'yo. Na, ayos na ako. Nailo lang ako dahil sa lakas ng suntok. Kaya mo palang mag-boxing pa rin. Uulitin ko pare. Pasensya ka na sa akin ha. Hindi na kasi ako nakapagtimpi. Ang mabuti pa pare, ihatid na lang kita sa bahay ninyo. Alam ko medyo nahihilo ka pa. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Kuya, bakit ang ganyan ang tsura mo? Para kang nakipaglaban ah. Kasi lupay-pay ka. Kagagawa ni Peter ito, Sasha. Pinuntok niya ako eh. Dahil lang sa napansin kong kinikilos niya. Sa mga kapitbahay, nahahalata na nila. Ano bang sinabi mo? Bakit nagalit si Peter at sinuntok ka niya? Tinawag ko siya kasi sinabi kong hindi ako naniniwala sinasabi niya na umibig siya sa kanyang panaginip ng isang babae. Nakakatawa, hindi ba? Kasalanan mo pala eh. Sana, wag mo na siyang pinagtawanan. Kung hindi ka naniniwala, baka sinabi mo pang nasisiraan ng bait. Talaga naman eh. Bakit niya sisirisyuhin ang panaginip niya? Na hindi naman magkakatotoo. Hinayaan mo na lang sana para hindi nagalit yung tao sa'yo. O tignan mo, napikon, kaya nasuntok ka. At kinampihan mo pa siya. Hoy, para sabihin ko sa'yo, huwag ka nang lumapit sa kanya. Dahil napabaliw na ang Peter na yon. Hindi totoo yung sinasabi mo, kuya. Nakausap ko pa kahapon eh. Matino naman siyang kausap. Kaya pwede ba, wag mo akong pagbawalan na pakiusapan siya, ha, kuya? Paano napunta sa sementeryo ang larawan ni Christy? May dinaro ba siyang kamag-anak niya? O kaya mahal sa buhay na namatay na? Sana sa ladong madaling panahon ay magkita tayo sa personal para patunayan sa kaibigan kong si Dong na hindi ako nababaliw. Tama. Yayayain ko si Pare Dong para hanapin ang aking mahal. Peter, nandito ka pala sa harap ng bahay. Ano ba yung hawak-hawak mo? Kuwan po inay. Napulot ko po ang larawan ni Christy. Ito po yung sinasabi ko na babae. Tignan niyo inay. Naku, anak. Nababaliw ka na sa babaeng yan. Hindi mo kilala. Pero napapanaginipan po. Inay naman, parang naniniwala kayo na nasisiraan ako ng ulo dahil sa sinabi ko sa inyo na nagkaroon kami ng relasyon sa panaginip ko. Ewan ko sa iyo, anak. Sana, huwag mo nang pagtuunan ng pansin dyan. Dahil ang panaginip ay hindi totoo yan. Inay, hayaan lang ninyo ako. Dito ako masaya, kaya huwag ninyo akong pagbawalan. Pakiusap po, inay. Sige. Wala akong magagawa kung yan ang gusto mo. Basta mag-ingat ka, anak. Huwag mong ibuhos lahat ang pagmamahal mo. Pagtirakam naman para sa sarili mo. Para pag nabigo ka, hindi mo masyadong daramdamin. Opo, inay. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat, inay. Aling Maria, dinalhan ko kayo ng niluto kong gulay. Pagpasensya na ninyo ha. Nako, magaling ka na magluto, Shasha. Tinaganahan akong kumain pag may ibinibigay kang ulam dito sa amin. Salamat sa iyo, ha. Sana makabawi rin kami sa ibang araw. Wala pong anuman, Aling Maria. Siya nga pala, nasaan po si Peter? Pupunta sa sementeryo at magpapalinis daw at magpapapintura raw. Kung gusto mong makausap, bumalik ka mamaya at sabihin ko sa kanya na pumunta ka rito. Sige po, Aling Maria. Aalis na po ako dahil hindi pa tapos yung ginagawa ko sa bahay namin eh. Sige po, magpapaalam. Sige, salamat. Ay, naku. May mabuting kalooban si Shasha. Masipag din siya at mahinhin na babae. Gusto ko na sana siyang maging banugang, pero hindi ko naman pwedeng niktahan si Peter. Ayokong makialam
sa pagpili ng mamahalin niya. Pero kung hindi siya pinapansin ni Peter, alam naman na magandang ugali niya. Sana gusto ko na rin siya na maging banugang si Shasha. Saan ka na naman ang galing ha, Sasha? Huwag mong sabihin na nandigaw ka na naman. Kuya naman, iniinsulto mo pa ako. Sana wag mo naman sabihin sa akin yan. Para ayaw mo maging malapit ako kay Peter ah. Bakit? Hindi mo ba alam na umibig siya sa isang babae sa panaginip niya? Anong tawag mo doon? Hindi na normal ang pag-iisip nun. Hindi naman sa ganun kuya. Talagang may ganun na nangyayari. Pero alam ko na may iisip din ni Peter na mali ang kanyang ginagawa. Hindi na magbabago ang isip nun. May plano siya na hanapin ang babaeng yun. Ha? Paano niya gagawin yun? Hindi niya alam kung buhay o kaya kaluluwa lang yung napapanaginipan niya, di ba? Ewan ko ba, taong yun? Kung paano na mahahanap ang sinasabi ng babae. Siguro, nagpahula siya para malaman niya kung saan nakatira ang babaeng yun at kinalolokohan niya. Siguro naman, hindi niya mahanap. O di, kung hindi niya mahanap, kakalimutan niya. At ibaling na lang ang pagmamahal niya sa iba. Ay, huwag lang matigas ang ulo mo, ha? Magganap ka ng hindi sira ulo para wala kang problema. Naiintindihan mo? Huwag ka nang umasa na liligawan ka ni Peter dahil hindi kayo bagay. Hindi. Nagugulila ako sa aking anak. Pero wala na siya. Kapiling na niya ang kanyang ina sa kabilang buhay. Ang hirap pala ng nag-iisa, wala kang makausap. Para malibang naman sana. Ang mabuti pa uminom muna ko ng konting alak. Para makatulog agad ako at bukas pupuntan ko ang mga kumpare ko. Para sila ang hingan ko lang tulong para hindi ako maging malungkot sa buhay ko. Kailangan ko ng karamay sa aking pag-iisa. Alam mo pare, talagang totoo ang sinasabi ko sa iyo. Ito, may larawan siya na natagpuan ko. Anong ibig mo sabihin? Nakita mo yan? Doon sa cemetery mismo? Oo pare, kaya samahan mo ako na hanapin si Christy. At alam ko kung saan nakatira. Dahil may address sa likod ng larawan niya. Gusto ko nang makita si Christy sa personal. Pero pare, sa palagay mo ba, wala pa kayang asawa? O kaya nobyo ang babae yan? Wala nang pero pare. Hindi na importante kung may asawa siya. Basta gusto ko lang siyang makita. Halika na. Dali mo na, samahan mo ako. Huwag kang madali. Makakarating din tayo. Talaga yata baliw nitong kaibigan ko . Anong sinasabi mo pare dong? Ulitin mo nga. Wala pare. Sige na. Halika na. Hanapin natin yung babaeng sinasabi mo sa panaginip mo. Naku, malapit na rin yata akong mahawa sa kabaliwan ng tao kita. Naloko na. Inay, alis muna kami ni paring dong. May importante kaming pupuntahan. Saan ba kayo pupunta? Pagkahanapin ni Shasha ang kuya niya. Para alam ko ang sasagot ko sa kanya. Saan kayo pupunta? Basta huwag na ninyong alamin, inay. Para hindi papalpak ang lakad namin. Saka ko na ikukwento pagdating namin dito. Sige. Pupunta na kayo. Sa bagay, kasama mo si Dog. Kaya hindi ako mag-aalala sa'yo. Pero mag-ingat kayo ha. Pagka kung ano yung lakad ninyo. At huwag ka munang iinom ng alak para di ka makatulog doon sa pupuntahan ninyo. Opo, inay. Si paring dong na ang bahala sa akin. Kung may mali, sigurado na sasaway niya ako. Oo na, Peter. Para hindi ka makulit sa akin. Basta huwag kang gagawa ng kalukuhan mo. Ha, Peter? Opo, inay. Kung ano man ang bilin ninyo, ay gagawin ko. Para hindi na kayo magka-problema sa akin. O sige po, inay. At nagmamadali na kami. At madanan ko pa ang gusto kong makita. Aling Maria, nasan po si Kuya Dong? Nagpunta ba siya dito? Oo, siya. Kaya lang, nagpasama si Peter. May pinuntan sila. At di naman sinabi kung saan para di raw mabulilyaso ang lakad nila. Ha? Saan kaya sila pupunta, Aling Maria?
Hindi kaya sa ibang kabarkada nila at magiinuman na naman? Ay, di naman siguro, Shash. Dahil sinabihan ko na si Peter na wag muna siyang iinom ng alak. At saka kasama naman niya ang Kuya Bue. Ganun ba? Alam nyo, Aling Maria, ulyanin na si Kuya. Sinabi niya sa akin na mamamalengke ako, pero nakalimutan niyang mag-iwan naman ng pera. Ah, kung kailangan mo nang pumunta sa palengke, pahihiramin muna kita para mabili mo na ang dapat mong bilhin. Naku, wag na po, Aling Maria. Baka akalain ni Kuya na may pera ko. At alam ko na hindi maniniwala yun na humiram ako sa inyo. Ha? Bakit? Nahihiya ka ba na hiram sa akin, Chacha? Nako, huwag kang ganyan. Kung importante ay magsabi ka lang. Dahil yung kapatid ko na nasa abroad ay sinuportan kami. Alam niya ang nangyari kay Peter at nagpadala ng ibilayad namin sa ospital at may natira pa. Huwag na po, Aling Maria. Hihintayin ko na lang si Kuya para hindi ako mag-alala na may utang ako sa inyo. Sige po, aalis na po ako. Nandito na tayo sa lugar na sinabi mo. Pero saan kaya dito? Ang bahay ng babae mo. Basta, magtanong-tanong tayo pare. Para malaman natin kung alin dito ang bahay nila. Tsaka, sobrang kalumaan na yun. Larawan na yan, pare. Baka nakakahiya na. Pagtanong tayo, hindi na yun nakatira dito. Baka, lumang-luma na yun ang larawan. Parang kupas na kamo pare. Siguro naarawan at naulanan kaya nagkaganito ang larawan. Parang kupas na at luma na. Pare, ayun. May lumabas ng matanda. Baka siya yung amin yan. Liga, lapitan natin siya. Para makapagtanong tayo. Liga na. Mukhang aalis yata eh. Dali mo. Tanungin natin siya. Ano bang itatanong mo iyo? Sino bang hinahanap mo? Gusto ko lang pong malaman kung dito nakatira si Christy. Ha? Kilala mo pala ang anak ko. Oo, dito siya nakatira noon. At ako ang kanyang ama. Manuel ang pangalan ko. Ikinagagala kong makilala kayo, Sir Manuel. At sana hindi kayo magalit kung makipagkilala ko kay Christy. At pwede ba siyang makausap sa inyo? Ano? Kakausapin mo ang anak ko. Sige, Pero... pakiusap po. Gusto ko lang makipagkilala kay Christy. Wala na akong ibang sadya. Ikinalulungkot ko niya. Alam mo, si Christina, aking anak wala na siya. Matagal na siyang patay. Ano? Hindi. Hindi totoo ang sinabi ninyo. Hindi. Christy, bakit ngayon ka pa nawala? Sir, pwede bang malaman kung anong nangyari sa kanya? Oo, iyo. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang lahat. At sana'y maging mapayapa na at tahimik na ang kanyang kaluluwa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Peter, anak, nandito na pala kayo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Natulala ka na naman. Aling Maria, huwag na po ninyong kausapin si Peter. Palipasin niyo muna sa manang loob niya. Ha? Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Sabihin mo sa akin, Dog. Huwag po kasi, Aling Maria. Pinuntahan po namin ang bahay ng babae sa kanyang panaginip, pero hindi na niya nakausap. Bakit? Ano ang dahilan? At hindi niya kinausap si Peter? Ang babae yun pala, matagal nang patay. Kaya nalungkot si Peter dahil hindi niya na makikita yung babae yun. Ay, mabuti naman. Kung nalaman na niya ang totoo, para kalimutan na niya ang kanyang kabaliwan sa babae yun, na wala na dito sa ibabaw ng mundo. Sana sa pagkakataong ito, tulungan natin si Peter, Aling Maria, na unti-unti, kailangan na makalimutan niya ng babae yun.
nabidahan sa kanyang panaginip. Bakit ganitong nangyari sa unang pag-ibig ko? Na hindi ko pala makakapiling habang buhay. Hindi ko akalain na pinaglaruan mo ako, Christy. Ang alam ko, minahal mo ako. Yun pala, hindi rin magkakatotoo ang relasyon natin. Napakasakit ng nalaman ko sa iyong papa. Dahil nabigo ka rin sa minamahal mo. At di nagtagal ang iyong relasyon. Kaya naghanap ka ng kapalit niya. Pero bakit ako pa ang napili mo? Bakit, Christy? Bakit? Kuya, ang sabi mo, mamamalengke ako. Pero hindi ka naman nag-iwan ng pera. Nakalimutan ko kasi. Ang alam ko sandali lang ko doon kina Peter. Yun pala, may plano siya. Puntahan namin ang bahay ng babae na nasa panaginip niya. Ha? Paano niya nalaman kung saan nakatirang babaeng yun? Nagkita na ba sila ng personal? Hindi. Dahil sa panaginip lang pala niya nakilala. At nang gumaling na siya, pumunta doon sa sementeryo. Sabay napulot sa larawan ng babae niyo. O ano? Nagkita ba sila? Nagkausap na dalawa? Hindi na. At kailanman, hindi na sila magkikita kahit kailan. Ano? Bakit naman? May asawa na bang babaeng yon? At hindi na nakatira sa bahay nila? Sa siya, nakakalungkot man ang nangyari. Dahil ang babae nga pala, matagal ang patay. May sakit pala sa puso. At hindi alam ng kanyang ama. May sakit pala. At isa pa, nabigo pala siya sa kanyang unang pag-ibig. Ha? Anong nangyari sa kanilang relasyon? Naghiwalay ba sila? Hindi. Kundi na-aksidente raw yung nobyo niya. Namatay. Kaya niya ng dinamdam ang nangyari yan. Kaya nagkasakit siya sa puso. Ano? Kawawa naman si Peter. Ganun palang nangyari sa kanya. Kaya nakatulog ng ilang araw. Buti na lang. Hindi kumuha ng babaeng yun ng kaluluwa ni Peter. Kung hindi, malulungkot ako kung nagustuhan niya si Peter na kasama doon. Pero kailangan na may makakausap palagi si Peter para hindi siya magmukmuk. At gagawin ko ang lahat para maibaling niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Ayun, mawawalan ako ng problema dahil wala na yung karibal ko na kaluluwa na pala. Sana wag na niyang pakialaman si Peter dahil nasa mundo pa ng mga buhay. Sana manahimik na ang kaluluwa ng babaeng yon. Sana nga. Christy, nandito ako ngayon sa harap ng iyong puntod. Mahal kita. Kung ano yung sinabi ko nang magkakilala tayo, ay hindi ko makakalimutan. Hintayin mo na lang ako diyan sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala. Lagi kong dadalawin ang puntod mo para maalala ko lagi ang ating pagmamahalan. Na kahit sa panaginip lang, maging masaya ako. Sana lagi mo rin akong dadalawin sa panaginip ko para manatili ang pagmamahalan natin. Mahal na mahal kita, Christine. Mahal na mahal kita. Sasya, huwag ka lang pumunta doon kina Aling Maria, ha? At tumigil ka na sa pagbibigay mo kung ano-ano doon. Dahil wala kang pakinabang. Ano? Ngayon pa na napakalungkot ni Peter, saka ko siya iiwanan? Kuya naman, para kang walang konsensya. Nakita mo na ganun ang nangyari sa minamahal niyang babae. Tapos iiwanan ko na ganun ang kalagayan niya, na nabigo siya? Pero alam mo ba, nasiguradong baka matuluyan ng mabaliw ang kaibigan ko. Dahil sinabi niya sa akin na mahal na mahal pa rin niya yung babae yun. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Kung walang maglilibang sa kanya, syempre hindi niya makakalimutan. Pero nandito ako, kuya, na handang tumulong sa kanya para makalimutan niyang tuluyan yung babae Huwag mo nang yun. ipagpilitan ang gusto mo. Para hindi ka na masaktan. Baka ikaw pa yung masiraan ng bait. Lalo na hindi ka niya kayang mahalin. Kuya, alam ko na makakalimutan din ni Peter ang babaeng yun balang araw.
Dahil alam niya na di pwedeng magkatotoo ang kanilang relasyon. Kaya may posibilidad na iibig pang muli si Peter. Tigas talaga ng ulam ha. Ganito na lang. Ako naman bahala kay Peter. Tutulungan ko siya. Lagi ko siyang isasama sa mga pupuntan ko, lalo na sa trabaho. Para kapag busy siya, hindi siya makapag-isip na masama. Malilimutan niya si Christy. Ano? Ang ibig mong sabihin? Hindi na muna ako lalapit kay Peter? Naku kuya, hindi ko kaya na hindi siya kausapin. Kaya pakiusap naman oh. Pag alam kong hindi pa niya nakakalimutan yung babaeng yon, kusa akong lalayo sa kanya. Oh, pare, nandito na ako. Huwag ka namang masyado mag-isip ng ganyan. Para hindi mo na maalala muli si Christy. At hindi na mag-alala si Aling Maria. Ha? Oo nga pala pare. Medyo nakalimot ako na may inay pa akong nagmamahal sa akin. At di ko pwedeng pabayaan. Talaga pare. Kawawa naman si Aling Maria. Dahil lang sa babae na napatay. Kapag nakita ka na ganyan ka, siyempre malulungkot ang inay mo. Mag-aalala sa'yo. Mabuti pa, uminom tayo para makatulog ka. At bukas, gigising ka ng maaga. Malakas ang katawan, di ba? Ha? Isipin mo ha. Marami ka pang makikitang babae na masigit pa sa Christy na yun. Maglibang-libang ka, lumabas ka. Baka andyan lang sa paligid mo, magiging kapalaran mo pala. Di ba? Sa bagay, tama ka pare doon. Wala na akong magagawa pa. Kaya, kailangan kong mabuhay ng mapayapa. At hindi na isipin ang bagay na hindi ko maaaring pakitinin at Yan. maaaring kailanman. Yan ang gusto kong gawin mo, pare. Dito kami na kaibigan mo na nakahanda para tumulong sa'yo, para makalimutan mo yung karanasan mo na yan. Kailangan na maging abala ka lagi. At alam mo, pare, may kontrata ngayon si Paring Nono. Sasama ka namin para magkapera tayo, ha? Salamat pare sa malasakit mo sa akin. Alam mo, talagang tunay kang kaibigan. Dahil kahit ganitong nangyari sa akin, hindi mo ko iniwanan sa aking kalungkutan. Nandyan ka sa tabi ko para gumabay. Para hindi ako mag-isip ng masama. Mabuti naman at nagtino na ang isip ni Peter. At unti-unti na di na niya binabanggit ang pangalan ng babaeng yun. Dahil sa tulong ng mga kaibigan niya. Lalo na si Shasha. Matyaga niyang nililibag si Peter. Ngayon ay diretsyo na rin ang pagtatrabaho niya. Dahil sinusuportahan niya ang aming pamumuhay. Salamat sa Diyos. At hindi niya pinabayaan ang anak ko. Sana maisipan na rin na magmahal na muli. Para may kasama siya habang buhay. Oo nga, dapat kong ipaalala sa kanya na humadap na ng babaeng pagkakasalan. Total, meron na rin siyang ipon. At sabihin ko na ligawan niya si Shasha. O ano Peter, kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? May kumikirot pa ba dyan sa loob ng puso mo? May konti pa siya. At alam ko na maaalis din ito. Dahil sa'yo, sa kuya dong mo, na nagtyaga kayo sa akin sa kabila ng Siyempre naman, matalik ka yatang kaibigan ni Kuya. Kahit ano pa raw ang mangyari sa'yo, hindi magbabago ang pagkakaibigan ninyo. At ikaw din, Shasha. Hindi ko rin makakalimutan ang sakripisyo mo sa akin. Hindi ka nagsawa na kausapin ako para malibang ang isip ko na nagbubuluhan. At ngayon ay matino na. Hindi ako natuloy na nasiraan ng bait. Di naman totoo na nasiraan ka ng bait eh. Naging malungkutin ka lang dahil sa nangyari na hindi mo naman ginusto na mahalin ang babae sa panaginip mo. At nagduda ang nanay mo. Oo, Shasha. Hindi siya naniwala sa ikinuwento ko sa kanya na nangyari sa aking panaginip. Talagang ganyan. Hindi ka paniwalaan dahil pambihira naman ang yung kwento mo eh. Ngayon ko lang narinig na may babae na iibig sa iyong panaginip. O ano, nasasaktan ka pa ba pag pinapaalala ko sa'yo? Hindi na. Dahil alam mo, may iba na akong minamahal. At siya ay totoo na nagmamalasakit sa akin.
at isang mapagmahal na babae. Ha? Ano? Pwede ba? Sabihin mo sa akin kung sino yung babaeng napupusuan mo? Sino siya, Peter? Sino? May itatanong sa sa'yo. Pero sana, huwag mong masamakin. Ha? Ano yan pare? Sige, sabihin mo sa akin. Alam mo bang nagtatampo sa'yo siya? Pinipilit ako na tanongin ka. Pero hindi niya pinapasabi na siya yung nagtatanong. Tungkol ba saan yun pare? Wala naman akong sinabi para sasama ang loob niya sa akin. May nabanggit ka raw sa kanya eh. May iba ka na pinabahan. At hindi mo siya sinagot. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo pare, kasanang magagalit sa akin ha. Pero alam mo, siya ang sinasabi ko. Ayokong magtapat ng pag-ibig sa kanya dito sa aming bahay. Kundi gusto kong dalawin sa bahay ninyo. Dahil nire-respeto ko si Shasha. Ganun ba? Sige. Baik ako. Pero alam mo, mahal naman kong kapatid ko na yun. Kahit pinagbawalan ko, hindi ko rin siya mapipigilan. Dahil umiibig siya sa'yo. Salamat pare kung magtitiwala ka sa akin. Mamayang gabi, sosorpresahin ko siya at magtatapat na ako ng pag-ibig ko sa kanya. Ha? Bakit ka nandito? Baka sugurin ako ng babaeng pinalit mo doon kay Christy. Huwag ka na magselos dyan. Alam mo, ginawa ko yun para tiyakin na may pagtingin ka rin sa akin. At humingi ako ng permiso para ligawan ka. Mahal kita, Shasha. Dahil hindi mo ako iniwan sa aking kalungkutan. At hindi mo sinamantala na ibigay ang sarili mo sa akin para mapasaya ako. Nagtiyaga ka na libangin ako. Ha? Wala kang ibang liligawan? Baka ayaw ako ng nanay mo. Siya ang nagsabi sa akin na ikaw ang gusto niya na marugang. Kaya sagutin mo na ako para may nobya na ako. At sa lalong madaling panahon ay magpapakasal na tayo. Binigyan mo naman ako, Peter. Pero alam mo, nahahalata mo na may pagmamahal din ako sa'yo, no? Mahal na mahal kita, Peter. Napakasaya ko sa araw na to. Maligayang maligaya ako. Ngayon ay mag-asawa na kami ni Shasha. Natutunan ko siyang mahalin dahil sa kabutihan ng loob at responsable na asawa. Hindi ako nagkamali na piliin siya. At paminsan-minsan ay nakakausap ko rin si Christy. Pero nagpaalam ako sa kanya na may asawa na ako. Alam ko na hindi kayo naniniwala. Pero ito ay naghanap sa buhay ko. Maayos at masaya na ang buhay ko ngayon sa piling ni Shasha. Hanggang dito na lang. Nagpapasalamat, Peter. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.